Hindi ko makakalimutan ang lasa ng kape noong umagang iyon. Mapait, pero mas mapait pala ang mga salitang maririnig ko mula sa sarili kong anak. Nasa hapagkainan kami. Tahimik. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tunog ng kutsara at tinidor na tumatama sa plato. Nakaupo sa harap ko si Roberto, ang bunso ko, ang paborito ko, ang batang inuna ko bago ang sarili ko. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. At iyon ang mas masakit. Tumingin siya sa akin ng diretso sa mata. Parang nakikipag-usap lang siya sa isang empleyado, hindi sa kanyang ina. Sabi niya, "Nay, napag-usapan namin ni Grace. Siguro panahon na para magpahinga ka. Pero hindi dito." Parang huminto ang tibok ng puso ko. Hindi dito? Ito ang bahay ko. Ito ang bahay na pinundar namin ng tatay niya. Bawat pako, bawat semento, bawat pintura sa pader na ito, dugo at pawis namin ang kapalit. Pero nagpatuloy siya. Ang boses niya ay kalmado. Walang bahid ng lungkot. Masyado na kasing masikip, Nay. At saka, matanda ka na. Baka mas mabuti kung doon ka na lang sa probinsya. O kaya, hahanapan ka namin ng matutuluyan. Tutal, wala ka na ring ginagawa dito kundi magkalat. Magkalat? Ang tingin sa akin ng sarili kong anak ay kalat. Naramdaman ko ang pag-init ng mukha ko. Hindi ito galit. Ito ay hiya. Isang matinding hiya na parang tinutunaw ang buong pagkatao ko. Nandoon ang asawa niya, si Grace, na nagkukunwaring abala sa cellphone pero alam kong nakikinig. Alam kong nakangiti sa loob-loob niya. Sa sarili kong pamamahay, na iparamdam sa akin na isa na lang akong palamuti na luma. Isang kasangkapan na wala ng silbi at kailangan ng itapon. Ang anak na pinalaki ko. Ang anak na tinuruan kong maglakad. Ngayon ay siya ring nagtutulak sa akin palabas. Wala man lang utang na loob. Parang hindi niya naaalala kung sino ang nagpunas ng luha niya noong bata pa siya. Ang sakit. Sobrang sakit. Parang tinatawag niya akong kasambahay sa sarili kong kaharian. Pero mas masahol pa sa kasambahay dahil ang kasambahay ay siniswelduhan at ginagalang. Ako ay palamunin na lang sa paningin nila. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isumbat sa kanya ang lahat. Pero walang lumabas na boses sa lalamunan ko. Nanatili lang akong nakatunganga, nakatingin sa kape ko na lumamig na, kasing lamig ng puso ng anak ko. Habang nagliligpit ako ng mga gamit ko, ng dahan-dahan noong hapong iyon, hindi ko mapigilang tumingin sa paligid ng bahay. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng maging ilaw ng tahanan? Tayo ang nauubos, para lang magkaroon sila ng liwanag. Naalala ko noong namatay ang asawa ko, 10 taon na ang nakakaraan. Naiwan akong mag-isa, nag-iisa, pero hindi ako sumuko. Kinuha ko ang lahat ng responsibilidad. Ako ang nagbayad ng matrikula ni Roberto sa pinakamahal na universidad. Ibinenta ko ang mga alahas na pamana pa ng nanay ko para lang mabili niya ang unang kotse niya. Noong nagkasakit ang apo ko, sino ang nagbayad ng ospital? Ako. Halos 500,000 piso. Inilabas ko ng walang pag-aalinlangan dahil mahal ko sila. Ako ang gumigising ng madaling araw para magluto. Ako ang huling natutulog para siguraduhing nakakandado ang mga pinto. Sa loob ng maraming taon, naging anino lang ako sa sarili kong bahay. Tagaluto, tagalinis, tagabigay ng pera. Pero para sa kanila, wala lang iyon. Walang pakialam sila sa pagod ko. Ang tingin nila sa akin, obligasyon ko iyon. Narinig ko paminsan si Grace na kausap ang kumare niya sa telepono. Sabi niya, "Naku, andito pa rin ang biyenan ko. Pabigat na nga, ang dami pang sinasabi. Sana nga mawala na lang." Pabigat, ang ilaw ng tahanan na nagbigay ng lahat. Ngayon ay itinuturing na dilim sa buhay nila. Wala silang alam sa mga gabing umiiyak ako sa kwarto, yakap ang litrato ng asawa ko, hinihiling na sana kunin na rin ako ng Lord. Dahil masakit pala. Masakit palang mabuhay ng mahaba kung ang kapalit ay makita mong nagiging halimaw ang mga taong minahal mo. Inakala nila na dahil matanda na ako, wala na akong alam.
Inakala nila na dahil tahimik ako, tanga ako. Inakala nila na naibigay ko na ang lahat at wala nang natira sa akin. Doon sila nagkamali. Malaking pagkakamali. Habang isinasara ko ang maleta ko, isang lumang maleta, napunit na ang gilid, naramdaman ko ang bigat ng isang sobre na nakatago sa pinakailalim ng aking bag. Napangiti ako nang mapait. Ang akala ni Roberto at ng asawa niya, ang bahay lang na ito ang asset ko. Akala nila naubos na ang pera ko sa kakabigay sa kanila. Hindi nila alam ang tungkol kay Attorney Venancio. Hindi nila alam na bago namatay ang tatay nila, may iniwan itong lihim na yaman para sa akin, isang proteksyon. Dahil kilala ng tatay nila ang ugali ng mga anak namin, alam niyang darating ang araw na ito. Sa loob ng sobrang iyon, naroon ang titulo ng 2 ektaryang lupain sa Batangas na ngayon ay commercial area na. Ang halaga? Mahigit 50 milyong piso. Naroon din ang passbook ng isang secret account na hindi ko kailanman ginalaw. Pera na para sa akin lang. Pera na kayang bumili ng 10 bahay na mas maganda pa dito sa tinitirhan namin ngayon. Tinignan ko ang anak ko habang nanonood siya ng TV sa sala. Habang ako ay naglalakad, palabas bitbit ang aking mga gamit. Ni hindi siya lumingon. Ni hindi siya tumayo para tulungan ako. Aalis na ako, sabi ko ng mahina. Sige, Nay, sagot niya nang hindi inaalis ang tingin sa TV. Ingat ka. Ingat ka? Iyon lang? Ang hindi niya alam, ang lola na pinalayas niya, ang matandang babae na tinawag niyang pabigat, ay siya palang may hawak ng alas. Ako ang may hawak ng trump card. Nagmukha akong kawawa ngayon. Nagmukha akong talo. Pero sa larong ito ng buhay, hindi pa tapos ang laban. Ang pawn o ang simpleng kawal na pinalayas nila ay magiging reyna. Dala ko ang susi ng tunay na kapangyarihan. At sa oras na malaman nila ang totoo, huli na ang lahat. Huminto ako sa tapat ng gate. Lumingon ako sa huling pagkakataon sa bahay na naging saksi ng aking pagiging ina at asawa. Tumulo ang luha ko, pero pinunasan ko ito agad. Hindi na ito luha ng awa sa sarili. Ito ay luha ng pamamaalam sa dating ako. Tinapakan nila ang dangal ko. Inapakan nila ang pagkatao ko. Gusto nila akong maging tahimik? Gusto nila akong mawala? Pwes, ibibigay ko ang gusto nila. Mawawala ako. Pero sisiguraduhin kong mararamdaman nila ang pagkawala ko sa bawat aspeto ng buhay nila. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi ako masamang tao. Ito ay tungkol sa katarungan. Ito ay tungkol sa pagtuturo ng leksyon, isang leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan at ikukwento pa nila sa mga magiging apo nila. Babalik ako, hindi bilang isang nanay na humihingi ng awa, kundi bilang isang babaeng buo, mayaman, at higit sa lahat, may dignidad. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang nawala sa kanila. Ipapakita ko sa kanila na ang walang utang na loob ay may kapalit na karma. Ang akala nilang katapusan ko na ay simula pa lang ng aking pagbangon. Maghanda ka, Roberto. Dahil ang nanay na binaliwala mo ay hindi na magpapaapi. Kayo ba? Mga kaedad ko, mga kapwa ko nanay at tatay na nakikinig ngayon. Naramdaman nyo na rin ba ito? Naranasan nyo na bang iparamdam sa inyo ng sarili nyong pamilya na para kayong estranghero sa sarili nyong pamamahay? Yung ibinigay mo na ang lahat, pero kulang pa rin? Yung nagsakripisyo ka, pero sa huli, ikaw pa ang masama? Huwag kayong matakot. Hindi kayo nag-iisa. Nandito ako para sa inyo. Sabay-sabay nating ipaglaban ang ating dangal. Kung may kirot kayong naramdaman sa kwento ko, o kung may kakilala kayong nakakaranas ng ganito, pakiusap. I-like at i-share ang videong ito. Iparating natin sa kanila na tayong mga matatanda ay may halaga pa rin. At gusto kong marinig ang boses niyo. Magkomento sa ibaba. Saan kayo nanonood ngayon? At kung may kwento kayo, sabihin nyo. Kwentuhan mo ako. Babasahin ko ang mga komento nyo. Damayan tayo dito. Ako, si Lola. At ito ang simula ng aking pagbabalik. Hinaplos ko ang pader ng aming sala. Magaspang ito sa ilang bahagi. Makinis sa iba. Pero sa bawat pulgada ng sementong ito, alam ko ang kwento.
Alam ko ang kasaysayan. Ang bahay na ito ay hindi lamang basta istruktura ng hollow blocks at yero. Ito ay ako. Ito ay kami ng yumaong asawa ko. Naalala ko pa, noong una kaming lumipat sa lupang ito, talahiban pa ito noon. Walang kuryente, walang maayos na tubig. Ang asawa kong si Ben, na payat noon dahil sa dobleng trabaho, ay nangako sa akin. Sabi niya, "Mahal, balang araw, tatayo dito ang isang palasyo para sa ating pamilya." Hindi naman naging palasyo. Pero para sa amin, higit pa ito doon. Bawat haligi ng bahay na ito ay may katumbas na pawis. Naalala ko ang mga araw na nag-uulam lang kami ng tuyo at mantika para lang makabili ng ilang sakong semento. Naalala ko ang mga Pasko na wala kaming bagong damit dahil inuna namin ang pagpapagawa ng bubong para hindi kami tumulo kapag umuulan. Dito sa sahig na kinatatayuan ko ngayon, dito unang natutong maglakad ang anak kong si Roberto. Kitang-kita ko pa sa alaala ko kung paano siya humahakhak habang tumatakbo papunta sa mga bisig ng tatay niya. Ang mga dingding na ito ang nakarinig ng kanyang unang pagbigkas ng mama at papa. Dito rin kami nagdiwang ng maraming kaarawan. Dito kami nag-iyakan noong nawalan ng trabaho si Ben. At higit sa lahat, dito ko rin huling nakita ang asawa ko bago siya tuluyang namahinga. Ang kabaong ni Ben ay nakapwesto mismo sa gitna ng sala na ito. 10 taon na ang nakakaraan. Dito ako nangako sa kanya na aalagaan ko ang tahanang ito. Na hindi ko ito pababayaan dahil ito ang pamana namin. Ito ang katibayan na nabuhay kami sa mundong ito, na may narating kami kahit papaano. Kaya noong sinabi ng anak ko na masikip na raw, parang sinaksak ang puso ko. Para sa kanila, ang bahay na ito ay real estate. Isang asset na pwedeng ibenta. Isang lupain na tumaas na ang presyo o market value. Nakikita nila ang halaga ng pera, pero hindi nila nakikita ang halaga ng alaala. Hindi nila nararamdaman ang kaluluwa ng bahay. Habang naglalakad ako sa pasilyo papunta sa kusina, naririnig ko ang lagitlit ng sahig na kahoy. Para sa iba, ingay ito. Para sa iba, senyales ito na luma na ang bahay at kailangan ng gibain. Pero para sa akin, boses ito ng nakaraan. Sinasabi nito na, "Nandito pa ako. Buhay pa ako." Tumingin ako sa bintana. Ang puno ng mangga sa bakuran na itinanim ni Ben ay matanda na rin pero namumunga pa. Gaya ko. Matanda na pero may silbi pa sana. Kung titingnan lang nila ng maigi, pero hindi na sila tumitingin. Ang nakikita na lang nila ay ang mga bitak sa pader. Ang kupas na pintura. Ang luma kong mga muebles na hindi na raw bagay sa moderno nilang pamumuhay. Gusto nilang burahin ang lahat. Gusto nilang palitan ang mga alaala ng tiles na makikintab at mga gamit na walang historia. At sa proseso ng pagbura nila sa bahay na ito, alam kong kasama ako sa buburahin nila. Dahil ako at ang bahay ay iisa. Kapag inalis nila ako dito, para na rin nilang pinatay ang natitirang bahagi ni Ben na buhay pa sa puso ko. Ang sakit isipin na ang lugar na naging santuwaryo ko sa loob ng 40 taon ay siya ring lugar kung saan ako itataboy ng sarili kong dugo at laman. Masakit. Napakasakit. Pero tahimik lang akong nagtimpla ng kape. Hindi ko ipinakita sa kanila ang panginginig ng aking mga kamay. Kung gusto nilang angkinin ang bahay, sige. Pero hindi nila kailanman maaangkin ang mga alaala. Ang mga iyon ay akin. At dadalhin ko iyon hanggang sa huling hininga ko. Saan man ako ipadpad ng tadhana, may mga salitang matatalim at may mga salitang malalambot pero nakakalason. Noong gabing iyon, habang kumakain kami ng hapunan, naramdaman ko ang kakaibang bigat sa hangin. Ang anak ko at ang asawa niyang si Grace ay masyadong mabait, masyadong maasikaso. Nilagyan nila ng ulam ang plato ko. Tinanong kung kumusta ang tulog ko. Alam ko na ang ganitong galawan. Ganito sila kapag may kailangan. Ganito sila kapag may gusto silang hingin o ipagawa na alam nilang mahirap tanggapin. Nagsalita si Roberto. Ang boses niya ay mahinahon. Parang boses ng isang doktor na nagpapaliwanag sa pasyente na wala na itong pag-asa. Sabi niya, ginagawa daw nila ito para sa ikabubuti ko.
Paulit-ulit niyang ginamit ang salitang safety at comfort. Sabi niya, delikado na raw para sa akin ang umakyat baba sa hagdanan. Sabi niya, mas magiging payapa ang buhay ko kung titira ako sa isang lugar na maraming kaedad ko. O kaya naman, sa maliit na bahay namin sa probinsya kung saan sariwa ang hangin. Pakinggan mo, napakaganda, di ba? Parang ang swerte ko dahil may anak akong nag-aalala sa kalusugan ko. Pero matanda na ako, hindi ako tanga. Naririnig ko ang hindi nila sinasabi. Sa likod ng salitang safety, ang totoo nilang sinasabi ay sagabal. Sa likod ng salitang comfort, ang ibig nilang sabihin ay space. Kailangan nila ng espasyo para sa sarili nila. At ako ang kumakain ng espasyong iyon. Sa likod ng salitang peace of mind, ang totoo ay gusto nila ng freedom mula sa responsibilidad ng pag-aalaga sa akin. Tinitigan ko ang manugang ko, na si Grace. Tumangu-tangu siya habang nagsasalita ang asawa niya, na para bang sumasang-ayon siya sa bawat banal na plano. Sabi pa niya, "Nay, you deserve to relax. Kami na ang bahala dito. Ayaw ka lang namin mapagod." Mapagod? Kailan ba ako nagreklamo sa pagod? Buong buhay ko. Ang pagod ay naging kaibigan ko na. Ang pagod sa pagtatrabaho, ang pagod sa pag-aalaga, ang pagod sa pagmamahal sa kanila. Hindi ko iniinda ang pagod dahil ako ang ilaw ng tahanan. Ang ilaw ay hindi napapagod magbigay ng liwanag hanggat may langis pa. Pero ang masakit, ipinaparamdam nila na ang presensya ko mismo ang nakakapagod para sa kanila. Nakikita ko sa mga mata nila ang pagmamadali. Gusto nilang makuha ang master bedroom. Gusto nilang baguhin ang ayos ng bahay nang walang kumokontra. Gusto nilang mag-imbita ng mga kaibigan nang walang matandang nakaupo sa sala na nanonood ng TV ng malakas. Ang tawag dito ay soft eviction, pagtataboy na binalot sa magandang regalo. Para akong isang lumang sapatos na hindi nakasya sa paa nila. Hindi nila gustong itapon ng basta-basta dahil baka masisi sila ng ibang tao, kaya nilalagay nila sa isang kahon at itatago sa pinakasulok ng bodega. Sinubukan kong sumagot. Sinabi ko, kaya ko pa naman dito. Malakas pa ako, pero hindi sila nakinig. Ang sagot nila ay puro, "Pero Nay, isipin mo naman ang sarili mo." Nakakatawa. Sinasabi nilang isipin ko ang sarili ko, pero ang totoo, sarili nila ang iniisip nila. Unti-unti kong naunawaan na wala na akong lugar sa mga plano nila. Ang hinaharap na binubuo nila ay para sa kanila na lang. Ako ay footnote na lang. Isang obligasyon na kailangang i-manage. Ang hapunan na iyon ay lasang abo. Ang tubig na iniinom ko ay parang bumabara sa lalamunan ko. Ang mga salitang, "Mahal ka namin, Nay," ay parang mga tinik na tumutusok sa puso ko. Dahil kung mahal nila ako, bakit pakiramdam ko ay tinatapon ako? Kung mahal nila ako, bakit hindi nila ako tanungin kung ano ang gusto ko? Bakit sila ang nagdedesisyon para sa buhay ko na parang wala na akong isip? Doon ko napagtanto na ang pagmamahal na may kondisyon ay hindi tunay na pagmamahal. Ito ay negosyo. At sa negosyong ito, ako ay lugi na. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Pumasok ako sa kwarto ko at binuksan ang ilaw ng maliit na lampshade. Lumapit ako sa lumang cabinet. Yung gawa pa sa Nara, mabigat ang pinto nito at tumutunog kapag binubuksan. Sa pinakailalim na drawer, sa ilalim ng mga luma kong panyo at kumot, kinuha ko ang isang lata ng biskwit, Royal Dansk. Luma na ito. Kinakalawang na ang gilid. Hindi biskwit ang laman nito. Binuksan ko ito at bumungad sa akin ang amoy ng lumang papel. Dito ko tinago ang mga resibo ng buhay ko. Hindi ko ito tinago para manumbat. Tinago ko ito dahil ito ang mga alaala ng kakayahan kong magmahal at magbigay. Isa-isa kong kinuha ang mga papel. Heto ang resibo ng tuition fee ni Roberto noong nasa kolehiyo siya, De La Salle. Mahal ang matrikula. Naalala ko, isinanla ko ang lupa sa probinsya para lang mabayaran ito. Ilang taon kaming naghigpit ng sinturon ni Ben. Walang bagong damit, walang pasyal. Lahat para sa future ng anak namin.
Heto naman ang tseke. Isang manager's check na nakapangalan sa isang car dealer. Down payment sa unang kotse ni Roberto noong nagkatrabaho siya. Sabi niya, kailangan niya ng sasakyan para hindi siya mahirapan sa commute. Bilang ina, ayaw kong nahihirapan ang anak ko. Kaya kinuha ko ang ipon ko ang pera na dapat ay para sa gamot ko at ibinigay sa kanya. Huwag mo nang bayaran, anak, sabi ko noon. Regalo ko na sa'yo. At heto pa, ang pinakamabigat sa lahat. Ang hospital bill noong nanganak si Grace at nagkaroon ng komplikasyon ang apo ko. Halos kalahating milyon. Walang pera si Roberto noon. Umiiyak siya sa akin. Lumuluhod. Nay, tulungan mo kami. Wala kaming malapitan. Ano ang ginawa ko? Ibinenta ko ang maliit na pwesto namin sa palengke. Ang pwesto na pinagkakakitaan ko para may sarili akong pera. Ibinigay ko ang lahat. Simot. Walang tinira. Hawak ko ang mga papel na ito at nanginginig ang mga kamay ko. Kung susumahin ko ang lahat ng perang ito, milyon-milyon ang halaga. Pera na sana ay nagpapasarap ngayon sa buhay ko. Pera na sana ay ginagamit ko para mag-travel, kumain sa masasarap na restaurant o mag-relax sa spa. Pero nasaan ang pera? Wala na. Naging dugo at laman na ng pamilya ng anak ko. Naging bahay, naging kotse, naging edukasyon, naging kalusugan nila. At ano ang sukli? Pinalalayas ako. Napagtanto ko habang nakatingin sa mga resibong ito. Ang labis na pagbibigay ay hindi laging tama dahil nasanay sila. Nasanay sila na palaging may sumasalo. Nasanay sila na kapag may problema, nandyan si nanay para maglabas ng pera. Ang tulong na ibinigay ko ng kusa, naging expectation na nila. At kapag naging expectation na, nawawala ang pasasalamat. Nagiging karapatan na nila ito sa paningin nila. Akala nila, obligasyon kong ubusin ang sarili ko para sa kanila hanggang sa huling patak. Wala silang utang na loob, hindi dahil masama silang tao, kundi dahil ginawa kong masyadong madali ang lahat para sa kanila. Hindi nila naramdaman ang bigat ng sakripisyo ko dahil lagi kong itinatago ang hirap. Lagi kong sinasabing, okay lang, may pera pa ako. Kahit ang totoo ay wala na. Tiniklop ko ang mga papel. Ibinalik ko sa lata. Masakit ang katotohanan. Ako ang lumikha sa halimaw na ngayon ay kumakain sa akin. Sa sobrang pagmamahal ko, tinuruan ko silang maging makasarili. Pero tapos na iyon. Ang lata ng biskwit na ito ay mananatiling sarado. Wala na silang makukuha mula dito. At lalong wala na silang makukuha mula sa akin. Isinara ko ang drawer ng malakas. Bukas, magbabago ang lahat. Kinaumagahan, nagising ako bago pa sumikat ang araw. Iba ang pakiramdam ko ngayon. Walang bigat sa dibdib. Walang luhang namumuo sa mga mata. Sa loob ng ilang linggong pag-iyak at pagdaramdam, ngayon lang naging malinaw ang isip ko. Parang hinugasan ng luha ang lahat ng pagkalito. At ngayon ay nakikita ko na ang katotohanan ng walang bahid ng emosyon. Bumangon ako at tumingin sa salamin. Nakita ko ang isang matandang babae. Puti na ang buhok, kulubot na ang balat, pero ang mga mata ay may bagong ningning. Hindi na ito mga mata ng isang biktima. Napagtanto ko, hindi na nila ako kailangan. At sa halip na malungkot ako sa isiping iyon, naramdaman ko ang kalayaan. Kung hindi na nila ako kailangan, ibig sabihin, hindi ko na rin kailangang maging nanay na tagasalo ng problema. Hindi ko na kailangang maging lola na taga-alaga ng apo. Hindi ko na kailangang maging ilaw ng tahanan para sa bahay na ayaw naman sa akin. Malaya na ako. Lalabas ako sa pintuan ng bahay na ito. Hindi bilang isang basahan na tinapon, kundi bilang may-ari ng sarili kong buhay. Narinig kong gumising na sila. Narinig ko ang tawanan nila sa kusina. Siguro ay masaya sila dahil akala nila ay pumayag na ako sa plano nila. Akala nila ay nanalo na sila. Hayaan mo sila. Hindi nila alam na kagabi. Tinawagan ko na ang abogado ko, si Attorney Venancio. Hindi nila alam na ang lihim na yaman na iniwan ni Ben ay nakahanda na. Ang mga lupain, ang bank accounts, ang mga stocks na hindi nila alam na nag-exist. Lahat iyon ay akin. Akin lamang. Noon,
Balak ko sanang ibigay iyon sa kanila bilang pamana kapag namatay ako. Pero ngayon, nagbago na ang isip ko. Ang pamana ay para sa karapat-dapat at sa ngayon, kailangan muna nilang matutunan ang leksyon ng buhay sa mahirap na paraan. Lumabas ako ng kwarto. Bitbit ko ang aking bag. Nakabihis ako ng maayos. Nakalipstick ako ng pula. Nagulat sila pagkakita sa akin. Tumigil ang tawanan. Nay, saan ka pupunta? Tanong ni Roberto. Medyo kinakabahan. Hindi siya sanay na makita akong ganito kaayos. Ngumiti ako. Isang ngiting hindi umabot sa mata. Aalis na ako anak, sabi ko ng mahinahon. Walang garalgal sa boses. Gaya ng gusto nyo, ibibigay ko na sa inyo ang space na hinihingi nyo. Nakita ko ang pagliwanag ng mukha ni Grace. Nakita ko ang paghinga ng maluwag ni Roberto. Mabuti naman, Nay. Ihahatid ka na namin sa... Hindi na, putol ko sa sasabihin niya. Tinaas ko ang kamay ko. May susundo sa akin. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Matagal ko nang kinakaya ang lahat, diba? Hindi ko na hinintay ang sagot nila. Naglakad ako palabas ng pinto. Ang sikat ng araw ay tumama sa mukha ko. Mainit, masarap sa pakiramdam. Narito na ang sundo ko. Isang magandang sasakyan. Hindi ito papunta sa home for the aged. Hindi ito papunta sa probinsya para magtago. Papunta ito sa bago kong buhay. Sa buhay kung saan ako naman ang bida. Sa buhay kung saan ang pera ko ay para sa akin. At ang oras ko ay hawak ko. Lumingon ako sa huling pagkakataon sa bahay. Paalam. Bahay ng alaala. Iiwan ko na ang multo ng nakaraan dito. Kayo na ang bahala sa isa't isa. Sumakay ako sa kotse at hindi na lumingon muli. Ito ang simula ng aking paghihiganti. Ang pagiging masaya nang wala sila. Ang pagpapakita sa kanila na ang lola na binaliwala nila ay isang reyna na ngayon ay nagbabalik sa kanyang trono. Humanda kayo. Dahil ang tahimik na pagmulat ay magdadala ng maingay na tagumpay. Nakasara ang pinto ng kwarto ko. Nakalock. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman kong ang kwartong ito ay akin lamang. At hindi isang pasilyo na pwedeng pasukan ng sino man kailanman nila gusto. Hawak ko ang telepono. Luma na ito, keypad pa, pero malinaw ang signal. Ilang beses kong tinitigan ang numero ni Attorney Loida. Si Loida ay hindi lamang basta abogado. Siya ay kaklase ko noong high school, kumare ko sa binyag, at isa sa kakaunting tao na nakakakilala sa akin bago pa ako naging nanay o lola. Alam niya ang kwento namin ni Ben. Alam niya kung paano namin ipinundar ang bawat sentimo para sa lupang ito. Huminga ako ng malalim, yung hiningang umaabot hanggang tiyan, yung hiningang nag-iipon ng tapang. Pinindot ko ang call. Tumunog ito. Ring, ring, ring. Sa bawat tunog, parang bumibilis ang tibok ng puso ko. Alam kong, sa oras na sagutin niya ito, wala nang bawian. Ito na ang punto na tatawid ako sa tulay at susunugin ko ito pagkalampas ko para hindi na ako makabalik. Hello? Mare? Sagot ni Loida sa kabilang linya. Ang boses niya ay pamilyar, mainit, parang yakap ng isang kapatid. Loida, sabi ko. Sinubukan kong patatagin ang boses ko, pero alam kong narinig niya ang garalgal. Ang panginginig na pilit kong itinatago. Oh, napatawag ka? May problema ba? Kumusta ang blood pressure mo? Sunod-sunod niyang tanong. Ganyan talaga kami mag-usap, kalusugan muna bago negosyo. Mabuti ako, Loida. Mabuti, pagsisinungaling ko, pero may gusto sana akong ipagawa sa'yo. Importante. Tumahimik sa kabilang linya. Kilala niya ako. Alam niyang hindi ako tatawag ng ganitong oras para lang makipagkwentuhan tungkol sa teleserye. Alam niyang seryoso ito. Ano iyon, Mare? Sabihin mo. Tumingin ako sa paligid ng kwarto, sa mga litrato sa dingding, sa kama kung saan ako natutulog gabi-gabi. Gusto kong ibenta ang bahay, sabi ko ng diretsahan. Katahimikan. Mahabang katahimikan. Inasahan kong magugulat siya. Inasahan kong tatanungin niya ako kung bakit, kung naghihirap ba ako, o kung may sakit ba ako na kailangang gamutin. Inasahan kong pipigilan niya ako dahil alam niyang ito ang pamana ni Ben.
pero hindi siya nagtanong. Sa edad namin, nauunawaan na namin ang halaga ng katahimikan. Sa edad namin, alam na namin na ang malalaking desisyon ay hindi laging dala ng pangangailangan sa pera, kundi dala ng pangangailangan sa kapayapaan. Sigurado ka ba? Iyon lang ang tanong niya. Mahinahon, walang halong panghuhusga. Sigurado ako, sagot ko. Pero Loida, may pakiusap ako. Ano iyon? Gusto ko. Walang ingay. Ayoko ng karatula sa labas na house for sale. Ayoko ng ahente na magdadala ng kung sino-sino dito habang nandito pa ang anak ko. Ayoko ng tsismis sa mga kapitbahay. Gusto kong ibenta ito sa paraang tahimik. Yung parang hangin lang. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya sa kabilang linya. Alam kong naiintindihan niya. Alam niyang ayoko ng eskandalo. Ayokong malaman ng anak ko hanggat hindi pa tapos ang lahat. Dahil kung malalaman nila agad, pipigilan nila ako. Hindi dahil mahal nila ang bahay, kundi dahil mawawalan sila ng libreng matitirhan. Naiintindihan ko, sabi ni Loida. May kilala ako. May mga kliyente akong naghahanap ng private listing. Mga seryosong tao. Hindi ko ipopost sa internet. Tayo-tayo lang. Salamat, bulong ko. Tumulo ang luha ko. Pero hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa gumaan ang pakiramdam ko. May kakampi pala ako. Kailan mo gustong simulan? Tanong niya. Agad-agad, Loida. Bago pa magbago ang isip ko. Bago pa ako lamunin ulit ng pagmamahal ko sa anak ko. Binaba ko ang telepono. Naupo ako sa gilid ng kama. Ang bahay na ito, ang bahay na saksi sa aking pagiging ina, ay malapit ng maging alaala na lang. Masakit isipin na kailangan kong ibenta ang sarili kong tahanan para lang mahanap ko ang sarili kong kapayapaan. Pero ito ang kailangan. Ito ang tama. Tinanggal nila ako sa puso nila habang nasa pamamahay ko sila. Ngayon, tatanggalin ko sila sa pamamahay ko para maibalik ko ang puso ko. Nakinig ako sa labas ng pinto. Tahimik. Walang kamalay-malay ang anak ko na sa isang tawag lang, nagbago na ang takbo ng aming kapalaran. Ang titulo ng lupa na inaasahan nilang manahin ay magiging abo na lamang sa kanilang mga palad. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kapangyarihan. Ako ang may hawak ng manibela. Ako ang magdidikta kung saan pupunta ang sasakyan. Lumipas ang ilang araw. Gaya ng ipinangako ni Loida, naging maingat siya. Kapag wala ang anak ko at ang asawa niya, kapag nasa trabaho sila o nasa mall doon dumarating ang mga gustong tumingin sa bahay. Ang una ay isang negosyante. Bata pa, siguro ay nasa 30 anyos. Mayabang ang dating. Pagpasok pa lang sa gate, hindi na siya tumingin sa hardin. Tumingin agad siya sa lawak ng lupa. Magandang location ito, Nay. Sabi niya habang kumakatok sa pader. Pwede nating gibain tong bahay. Luma na eh. Pwede tayong magtayo dito ng apartment complex, 4 stories. Kikita tayo ng malaki. Gibain. Parang tinusok ang dibdib ko sa salitang iyon. Ang bawat pader na ito ay may memorya. Yung haligi sa may kusina, diyan namin sinusukat ang tangkad ni Roberto noong bata pa siya. May mga guhit pa nga diyan ng lapis. Yung tiles sa terrace, si Ben mismo ang naglatag niyan isa-isa. Para sa lalaking ito, basura lang ang mga iyon. Pasensya na iho, sabi ko ng matigas. Hindi ito para sa iyo. Nagtaka siya. Bakit po? Cash naman ang offer ko. Mas mataas pa sa market value. Hindi lahat nabibili ng pera, sagot ko. Pinalabas ko siya. Hindi ko ibibigay ang pinaghirapan ni Ben sa taong gigibain lang ito para gawing pera. Sumunod na dumating ay isang mag-asawa. Matanda na rin sila. Mga retirado. Galing daw sila sa abroad at gusto na nilang umuwi sa Pilipinas para dito na magpalipas ng huling yugto ng buhay nila. Pagpasok nila sa gate, napangiti ang babae. Ang ganda ng puno ng mangga, sabi niya. Hinawakan niya ang dahon. Parang yung puno sa bahay ng lola ko noong bata pa ako. Hindi sila nagtanong kung gaano kalaki ang floor area. Hindi sila nagtanong kung magkano ang kikitain kapag pinaupahan. Sa halip, pumasok sila sa loob. Nang dahan-dahan, tumingin ang lalaki
sa mga litrato sa dingding. Mukhang puno ng pagmamahal ang bahay na ito, sabi ng lalaki sa akin. Ramdam mo sa hangin. Maaliwalas. Nagkatinginan kami ni Attorney Loida. Alam na niya ang nasa isip ko. Tinanong ako ng babae, Nay, kung sakaling kami ang palarin na makabili nito, may mga bilin ba kayo? Alam namin na mahirap iwanan ang tahanang minahal mo. Tumulo ang luha ko. Ito ang mga taong hinahanap ko. Mga taong marunong rumespeto sa nakaraan. Mga taong hindi lang basta bibili ng property, kundi magmamana ng isang tahanan. Wala naman, sagot ko habang pinapahid ang luha ko. Alagaan niyo lang ang puno ng mangga. Paborito iyan ng asawa ko. At sana punuin niyo rin ito ng tawanan. Masyado na kasing tahimik dito nitong mga nakaraang taon. Hinawakan ng babae ang kamay ko. Mainit ang palad niya. Pangako, Nay. Aalagaan namin ito gaya ng pag-aalaga niyo. Doon ko naramdaman ang kapayapaan. Napirmahan ang kasunduan, hindi dahil sa laki ng pera. Dahil mas malaki ang offer nung unang negosyante, kundi dahil sa puso. Ibinenta ko ang bahay, pero hindi ko ibinenta ang kaluluwa nito. Ipinasa ko lang sa mga taong karapat-dapat. Noong hapon ding iyon, habang paalis na sila, lumingon ako sa bahay. Parang ngumiti sa akin ang bahay. Parang sinasabi nitong, "Salamat, Nay. Salamat at hindi mo ako hinayaang mapunta sa mga taong sisira sa akin. Salamat at pinalaya mo na ako." Tama ang desisyon ko. Ang bahay ay hindi dapat maging kulungan ng sama ng loob. Ito ay dapat maging pugad ng pagmamahal. At dahil wala ng pagmamahal na natitira dito mula sa anak ko, panahon na para ibigay ito sa iba na kayang magbigay ng pagmamahal na iyon. Nakahinga ako ng maluwag. Ang bigat na dinadala ko sa dibdib ko ng ilang buwan, biglang nawala. Sabado noon, umalis ang anak ko at ang pamilya niya. Magbabakasyon daw sila sa Tagaytay. Family bonding daw. Hindi nila ako inimbita. "Nay, bantay ka muna dito ha? Saglit lang naman kami," sabi ni Grace bago sila sumakay sa kotse. Ni hindi man lang sila nag-iwan ng pagkain para sa akin. Ngumiti lang ako at kumaway. "Ingat kayo," sabi ko. Pagkaalis ng sasakyan nila, kumilos na ako. Nakahanda na ang lahat ng gamit ko. Ilang linggo ko na itong iniimpake ng paunti-unti para hindi nila mahalata. Kinuha ko ang aking maleta. Kinuha ko ang mga litrato ni Ben. Kinuha ko ang lata ng biskwit na naglalaman ng mga resibo. Dadalhin ko ito hindi para sumbatan sila, kundi para ipaalala sa sarili ko kung bakit ko ito ginagawa. Bago ako lumabas, pumunta ako sa hapagkainan. Sa gitna ng mesa, kung saan kami madalas kumain ng tahimik at walang kibuan, iniwan ko ang isang brown envelope. Nasa loob noon ang kopya ng Deed of Absolute Sale, ang kontrata ng bentahan. Wala akong iniwang sulat, walang dear anak, walang paliwanag, walang drama. Ang kontrata ang mensahe. Ang kontrata ang aking huling salita. Lumabas ako ng bahay at isinara ang gate. Ang susi ay iniwan ko na rin sa mesa. Wala na akong babalikan. Sumakay ako sa sasakyan ni Attorney Loida na naghihintay sa akin sa kanto. "Handa ka na?" tanong niya. "Tara na," sagot ko. Nang hapong iyon, habang nasa bago na akong tinutuluyan, isang maayos na condo unit na binili ko, gamit ang parte ng napagbentahan, nagsimulang tumunog ang cellphone ko. Psst, 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 psst. Sunod-sunod, walang tigil. Tiningnan ko ang screen. Calling, Roberto. Calling, Roberto. Message from Grace. Message from Roberto. Binasa ko ang isang mensahe. "Nay, ano to? Bakit may nakalagay na deed of sale dito? Totoo ba to? Binenta mo ang bahay? Nasaan ka? Sumagot ka." "Walang, Nay." "Okay ka lang ba?" "Walang, Nay." "Kumain ka na ba?" "Walang, Nay." "Bakit ka umalis?" Ang una nilang inalala ay ang deed of sale. Ang una nilang inalala ay ang bahay na nawala sa kanila. Galit ang naramdaman ko sa mga mensahe nila. Panunumbat. "Paano mo nagawa sa amin to?" sabi ng isang text. "Saan kami titira? Ang dami pa naming bayarin." Sabi naman ni Grace. Napatawa ako ng mapait.
Saan sila titira? Problema ko pa ba iyon? Ilang taon ko silang pinatira ng libre. Ilang taon kong binalikat ang lahat. Ngayon, na ibinalik ko sa kanila ang responsibilidad ng pagiging matanda, sila pa ang galit? Hindi ko sinagot ang tawag. Hindi ako nag-reply. Pinanood ko lang ang cellphone ko na umilaw at tumunog. Sa bawat ring, parang naririnig ko ang boses ng pagkamakasarili nila. At sa bawat ring na hindi ko sinasagot, nararamdaman ko ang pagputol ng tanikala na matagal nang nakatali sa leeg ko. Ngayon, alam na nila. Ngayon, nararamdaman na nila ang hiya ng pagpapabaya. Ngayon, natitikman na nila ang pait ng walang utang na loob. Pinatay ko ang cellphone ko. Power off. Bumalik ang katahimikan sa kwarto. Humiga ako sa malambot na kama. Sa unang pagkakataon, hindi ako nag-aalala kung may kakainin ba sila. Hindi ako nag-aalala kung nakauwi na ba sila. Tapos na ang obligasyon ko. Ngayon, ako naman. 1 linggo ang lumipas bago ako pumayag na makipagkita kay Roberto. Ang usapan, magkikita kami sa lumang bahay. Ito ang huling araw bago tuluyang lumipat ang mga bagong may-ari. Gusto kong magpaalam sa bahay ng maayos at gusto kong harapin ang anak ko ng walang takot. Pagdating ko, nandoon na siya, nakaupo sa hagdanan ng terrace. Mukha siyang pagod, gusot ang damit. Malalim ang mata. Nang makita niya ako, tumayo siya agad. Akala ko magagalit siya. Akala ko sisigawan niya ako. Pero nang makita niya ang ayos ko nakabestida, nakaayos ang buhok, mukhang presko, at masaya parang natameme siya. Hindi siya sanay na makita akong ganito. Sanay siyang makita akong nakaduster, amoy bawang, at mukhang pagod. "Nay," sabi niya. Basag ang boses. Lumapit ako. Pero nanatili akong nakatayo. Hindi ko siya niyakap. "Bakit, Nay?" tanong niya. "Bakit mo ginawa to? Nasaktan kami. Sobra kaming nasaktan ni Grace. Para mo kaming tinapon sa kalsada." Tinitigan ko siya sa mata. "Ang anak kong pinalaki ko sa layaw. Nasaktan?" tanong ko pabalik. Mahinahon pero matalim. "Nasaktan kayo dahil nawalan kayo ng bahay? O nasaktan kayo dahil nawalan kayo ng uutusan?" "Nay naman, Roberto, alam mo ba ang pakiramdam ng nasasaktan? Naglakad ako palapit sa pader ng bahay. Alam mo ba ang pakiramdam ng maging estranghero sa sarili mong pamamahay? Alam mo ba ang pakiramdam na ang tingin sa'yo ng sarili mong anak ay pabigat? Basura?" Yumuko siya. Hindi siya makatingin sa akin. "Sinasabi mong tinapon ko kayo." "Hindi, anak. Pinalaya ko kayo." Tumingin siya sa akin, naguguluhan. "Pinalaya ko kayo sa responsibilidad na alagaan ako dahil halata naman na labag sa loob niyo iyon. At pinalaya ko rin ang sarili ko sa sakit na makita kayong naghihintay na mawala ako." "Hindi totoo yan, Nay. Mahal ka namin," depensa niya. "Kung mahal niyo ako, bakit ako ang nag-adjust? Kung mahal niyo ako, bakit niyo pinaramdam na wala akong karapatan sa espasyo ng bahay na ito?" Tumahimik siya. Wala siyang maisagot dahil alam niyang totoo. Ang bahay na ito, kaang puno ito, tinuro ko ang kabuuan ng bahay. Ito ay puno ng alaala ng pagmamahal namin ng tatay mo. Pero nitong huli, napuno ito ng pagwawalang bahala niyo. Kaya ibinenta ko dahil ayokong mamatay ang alaala ni Ben sa kamay ng mga taong hindi marunong magpahalaga. Kinuha ko ang isang sobre mula sa bag ko. Ito, inabot ko sa kanya. Diyan sa sobre na yan, may tseke. Parte yan ng pinagbentahan. Nagliwanag ang mata niya. Aabuti na sana niya. Pero, binawi ko ang kamay ko saglit. "Isipin mo itong mabuti. Iyan na ang huli. Iyan na ang advance inheritance mo. Kapag kinuha mo yan, huwag ka nang aasa na may makukuha ka pa sa akin. Ang natira sa akin ay gagamitin ko para sa sarili ko hanggang sa mamatay ako." Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Nanginginig ang kamay niya. Ito ang katotohanan ng tao sa huli. Pera pa rin ang kumakalma sa kanila. "Salamat, Nay," sabi niya nang mahina. "Huwag kang magpasalamat sa akin," sabi ko. "Magpasalamat ka sa tatay mo dahil hanggang sa huli, siya pa rin ang sumasalba sa inyo."
Tumalikod na ako. Aalis na ako, Roberto. Ang mga bagong may-ari, darating na bukas. Siguraduhin niyong wala na kayong gamit dito. Naglakad ako palabas ng gate. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Naramdaman ko ang hangin na humampas sa mukha ko, sariwa. Sa likod ko, naiwan ang anak ko na hawak ang pera pero nawalan ng ina. Sa harap ko, naghihintay ang mundo na matagal ko nang hindi nakita. Wala na akong bahay na bato. Pero sa unang pagkakataon, buong-buo ang tahanan sa loob ng puso ko. Ako si Lola. At ito ang kwento ng aking pagbangon. 5:00 ng umaga. Nagising ako hindi dahil sa kalabog ng pinto. Hindi dahil sa sigaw ng apo ko na naghahanap ng medyas. Hindi dahil sa tunog ng telebisyon na naiwang bukas sa sala magdamag. Nagising ako dahil sa huni ng mga ibon at sa liwanag ng araw na dahan-dahang sumisilip sa manipis na kurtina ng bago kong kwarto. Iminulat ko ang aking mga mata. Ang kisame ay puti, malinis, walang sapot ng gagamba sa gilid, walang mantsa ng tumutulong bubong. Huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, ang hangin na pumasok sa baga ko ay hindi mabigat. Walang halong pag-aalala. Walang halong obligasyon. Ito ang amoy ng kapayapaan. Bumangon ako ng dahan-dahan. Walang nagmamadali sa akin. Walang naghihintay ng almusal. Walang magtatanong kung nasaan ang plansadong uniforme. Nasa isang maliit na condominium unit ako ngayon. Hindi ito kasing laki ng luma naming bahay na may malawak na bakuran at matataas na kisame. Ito ay tama lang. Isang kwarto, isang maliit na sala, isang kusina na kayang-kayang linisin sa loob ng kinmistong minuto at isang balkonahe na natatanaw ang tahimik na bahagi ng lungsod. Binili ko ito gamit ang sarili kong pera. Nakapangalan ito sa akin. Akin ito. Pumunta ako sa kusina at nagtimpla ng kape. Kinuha ko ang paborito kong tasa, yung may disenyong bulaklak na matagal ko nang tinatago at takot akong gamitin noon sa lumang bahay, baka mabasag ng mga bata. Ngayon, ginagamit ko na ito araw-araw. Habang hinihipan ko ang mainit na kape, napangiti ako. Naalala ko ang sinabi ng marami noong ibinenta ko ang bahay. Sabi nila, sayang. Sabi nila, kawawa naman ang matanda. Walang kasama. Sabi nila, malungkot mamuhay mag-isa, pero mali sila. Ang pag-iisa ay hindi laging lungkot. Minsan, ito ay kalayaan. Sa mga unang linggo ko dito, aaminin ko, nanibago ako. Hinahanap-hanap ng katawan ko ang pagod. Hinahanap ng tenga ko ang ingay. May mga gabi na napapatingin ako sa telepono ko, hinihintay na tumawag si Roberto o si Grace para humingi ng tulong o kahit mga musta man lang. Pero hindi sila tumatawag. Noong una, masakit. Pakiramdam ko ay tinapon na talaga nila ako. Pero habang lumilipas ang mga araw, natutunan kong yakapin ang katahimikan, natutunan kong mamuhay muli para sa sarili ko. Nagpupunta ako sa palengke tuwing Martes, hindi para mamili ng 5 kilong bigas at 3 kilong karne para sa pamilya. Namimili ako para sa sarili ko lang. Bumibili ako ng mangga, yung hinog na hinog at matamis kahit mahal ang kilo. Dati, hindi ako bumibili nito dahil sabi ni Grace ay masyadong magastos. Ngayon, binibili ko ang gusto ko. Kumakain ako ng suman at bibingka nang hindi nagmamadali. Naglakad-lakad ako sa parke tuwing hapon. Nakikipagkwentuhan ako sa ibang mga senior citizen na nandoon din. Nalaman ko na hindi lang pala ako ang may ganitong kwento. Marami kami. Mga magulang na nagbigay ng lahat, naubos. At ngayon ay pilit na binubuo muli ang sarili. Isang hapon, habang nagdidilig ako ng mga orchids sa balkonahe ko, tumunog ang intercom. May bisita raw ako. Bumaba ang kaba sa dibdib ko. Sino kaya ito? Si Attorney Loida ba? Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Roberto. Ang anak ko, iba ang itsura niya, kumpara noong huli kaming nagkita sa lumang bahay. Pumayat siya. Medyo mahaba ang buhok at magulo. Ang mukha niya ay puno ng pagod, yung klase ng pagod na hindi nakukuha sa tulog. Yung pagod ng taong pasan ang mundo. May dala siyang paper bag mula sa isang kilalang fast food. Pasalubong,
Nay, bati niya. Mahina, nahihiya. Pasok ka. Anyaya ko. Pumasok siya sa maliit kong kaharian. Nakita kong iginala niya ang kanyang mga mata. Nakita niya ang ayos. Nakita niya ang mga bagong gamit. Nakita niya kung gaano kalinis at kaaliwalas ang paligid. At higit sa lahat, nakita niya ako. Nakita niya ang nanay niya na mukhang bumata ng 10 taon. Nakita niya na nagkulay ako ng buhok. Nakita niya na may suot akong disenteng damit pambahay, hindi yung mga lumang duster na butas-butas. Umupo siya sa sofa. Ang ganda ng lugar mo, Nay, sabi niya. Tahimik. Oo, anak. Tahimik. Sagot ko habang nilalagay ang dala niyang pagkain sa plato. Ito ang gusto ko. Kumain kami. Noong una, puro tungkol sa panahon ang usapan. Tungkol sa traffic. Tungkol sa trabaho niya. Pero hindi nagtagal, bumigay din siya. Ibinaba niya ang kutsara at tinidor. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang pamumuo ng luha sa mga mata niya. Ang luhang matagal na niyang pinipigil. Nay, ang hirap pala. Basag na boses niyang sabi. Hindi ako nagsalita. Hinayaan ko siyang maglabas. Ang hirap pala kapag wala ka. Ang gulo ng bahay. Si Grace, laging mainit ang ulo. Ang mga bata, walang nag-aasikaso pagpasok. Ang daming bayarin na hindi namin alam kung paano pagkakasyahin. Dati, akala namin madali lang ang ginagawa mo. Akala namin, nagbabahay-bahayan lang kami. Umiyak ang anak ko. Ang lalaking akala niya ay kaya na niya ang lahat. Ngayon ay umiiyak sa harap ko na parang batang paslit. Patawad, Nay. Patawad sa lahat. Naramdaman ko ang kirot sa puso ko. Nanay pa rin ako. Ang natural na reaksyon ng isang ina kapag nakitang nasasaktan ang anak ay ang yakapin ito at sabihing, huwag kang mag-alala. Aayusin ko ang lahat. Babalik ako. Tutulungan ko kayo. Muntik ko nang sabihin iyon. Nasa dulo na ng dila ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Tiningnan ko ang kamay ko. Ang kamay na ito, na puno ng kulubot, ay pagod na sa pag-aayos ng buhay ng iba. Kung babalik ako ngayon, kung sasaluhin ko sila ulit, hindi sila matututo. Kung babalik ako, babalik din sila sa pagiging walang utang na loob dahil alam nilang nandyan ulit ako para maging sandalan. At mawawala ulit ako. Mawawala ulit ang kapayapaang tinatamasa ko ngayon. Kaya imbes na sabihin kong babalik ako, hinawakan ko lang ang kamay niya. Anak, sabi ko nang malumanay pero matatag. Natutuwa ako at naiintindihan mo na ngayon. Ang paghingi ng tawad ay unang hakbang. Bumalik ka na sa amin, Nay. Umuwi ka na. Ibang bahay na lang ang rentahan natin. Yung kasama ka, pagmamakaawa niya. Umiling ako ng dahan-dahan. Hindi na. Roberto, natigilan siya. Bakit, Nay? Hindi mo na ba kami mahal? Dahil mahal ko kayo, kaya hindi na ako babalik. At dahil mahal ko na rin ang sarili ko ngayon, tinitigan ko siya ng diretso. Kailangan niyong matutong tumayo sa sarili niyong mga paa. Kailangan niyong maranasan ang hirap para matutunan niyong pahalagahan ang ginhawa. At ako? Tapos na ako sa yugtong iyon, anak. Oras ko naman ito. Hayaan niyo naman akong namnamin ang mga huling taon ko nang walang inaalalang problema. Yumuko siya. Alam niyang tama ako. Alam niyang wala siyang karapatang hilingin. Naisuko ko ang kalayaang ito para lang maging utusan nila ulit. Nang hapong iyon, umalis si Roberto na mabigat ang loob, pero alam kong mas magaan na ang konsensya niya. Nagkapatawaran kami, hindi sa paraang gusto niya na babalik sa dati, kundi sa paraang kailangan namin pareho ang pagtanggap sa katotohanan. Nang isara ko ang pinto pagkaalis niya, naramdaman ko ang tunay na tagumpay. Ang tagumpay ay hindi laging pagsigaw ng nanalo ako. Ang tagumpay ay hindi ang paghihiganti o ang pagpapamukha sa kanila na nagkamali sila. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang sabihin ang hindi nang walang halong galit o guilt. Ang tagumpay ay ang pagtulog sa gabi ng mahimbing. Ang tagumpay ay ang paggising sa umaga na may ngiti. Bumalik ako sa balkonahe. Palubog na ang araw. Ang langit ay kulay kahel at lila. Napakaganda. Dati, takot ako sa pagtanda. Takot akong maging laos. Takot akong maging nag-iisa. Pero ngayon,
Naiintindihan ko na, ang buhay natin bilang mga magulang ay parang pagsusulat ng libro. Sa mga unang kabanata, tayo ang bida. Tapos, pagdating ng mga anak natin, nagiging supporting character na lang tayo sa kwento nila. Doon tayo madalas nawawala. Nakakalimutan natin na may sarili pa tayong kwento. Ang ginawa ko, sinimulan ko ang bagong libro. At sa librong ito, ako ulit ang bida. Hindi ako mayaman, tulad ng mga donya sa teleserye. Ang pera ko ay sapat lang, pero mayaman ako sa oras. Mayaman ako sa katahimikan. Wala akong malaking mansyon, pero may tahanan ako sa loob ng puso ko, sa mga kaedad ko na nakikinig ngayon. Huwag kayong matakot bumitaw. Huwag kayong matakot na unahin ang sarili nyo. Hindi kasalanan ang maging masaya, kahit mag-isa. Ang sabi nila, ang ilaw ng tahanan ay para sa pamilya. Pero paano kung ang ilaw ay paubos na? Simple lang, kailangan mong alisin ang ilaw sa lugar na mahangin at magulo at ilagay ito sa lugar na payapa para hindi mamatay ang ningas. Para patuloy itong magliwanag. Ako si Lola. Dati, ako ay isang ina na nagbigay ng lahat hanggang sa wala nang natira. Ngayon, ako ay isang babaeng buo, malaya, at masaya. At ito, ang aking tahimik na tagumpay. Kinuha ko ang aking radyo. Pinatugtog ko ang paborito kong lumang kanta. Sumabay ako sa himig. Kumimbot ako ng kaunti habang nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Buhay pa ako. At napakasarap mabuhay. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa kwentong ito. Alam ko, marami sa inyo ang nakaka-relate. Marami sa inyo ang may tinatagong sakit o di kaya ay takot na gumawa ng desisyon. Sana, ang kwento ko ay magbigay sa inyo ng lakas ng loob. Tandaan nyo, habang may buhay, may pag-asa pa tayong baguhin ang ating kapalaran. Hindi pa huli ang lahat para maging masaya. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-share sa mga kaibigan, kumare, at kumpare. Ikalat natin ang aral. At mag-comment kayo sa baba. Pipiliin ko naman ang sarili ko. Gusto kong mabasa ang mga pangako nyo sa inyong sarili. Hanggang sa muli, ito ang inyong kakwentuhan. Nagpapaalala na ang tunay na yaman ay ang kapayapaan ng isip